Hello guys, for today's video, bakit ganito ang mata ko, nakaganon tingin? Pag-uusapan po natin ang PCC or Police Clearance or Certificate of Good Conduct. Ayan, so sa mga kagaya kong OFW na nagtrabaho sa ibang bansa, required po talaga ang PCC, especially kung sa mga a-applyan nyo na kagaya ko na K1 visa. As a K1 visa, required po talaga siya kumuha ng police clearance or certificate of good conduct sa bansang pinagtrabahuan natin. Kung sa Pilipinas naman ay yung NBI. Okay? Yun ang alam ko, NBI. Pag sa ibang bansa is PCC. So regarding naman sa mga kukuha ng PCC, especially sa mga TNT na kagaya ko, runaway or overstay, ang tanong, makakakuha po ba? Yan, kaya ko ito ginawa video para bigyan ng encouraging yung mga tao na nawawala ng pag-asa, no, nanghihina, maraming katanungan, no, kung mabibigyan ba ng PCC. So gusto ko lang itong i-share. Yes guys, nakakakuha po ng police clearance. Ngayon, mostly talaga online na talaga siya. So ako, isa po akong TNT, hindi ko po yung kinakahiya kasi lahat po tayo may rason. Bakit po natin nagawa yun? Although hindi naman po siya advisable, pero lahat tayo may dahilan. Wag po tayong maghusga. Ako isang TNT, overstay ako sa bansang Malaysia dahil dalawang naging amo ko, no? Isa sa anak at saka sa magulang, tapos kulang sa pagkain. So nakatiis din ako ng mahigit isang taon dun bago ko naisipan mag-run away. Nung nag-run away ako, nakaipon muna ako ng pera, ng konti, saka ako nag-apply ng amnesty. Okay? Kasi napag-alaman ko na nireport ako ng amo ko, blacklist ako. So, isa lang dahilan para makauwi ako ng Pilipinas is mag-apply ng amnesty. So, nakatatak dun sa passport ko na ban ako for 5 years. So, 2018 to 2023, which is good dahil na-lift up na, tapos na yung aking punishment na 5 years ban sa Malaysia. So, ngayon, nag-apply po ako ng K1 visa, meron po akong AFAM. So, matagal po ang police clearance Malaysia. Before, siguro, anyway, case to case. Yung iba, 3 weeks lang, yung iba 1 month, yung iba more than 1 month, yung iba 2 months, yung iba umabot ng 3 months. So, in my case, umabot po ako ng 2 months and 12 days today. So, ngayon lang po ako na-approve ang aking police clearance. Grabe po ang pasasalamat ko unang-una sa Panginoon at saka sa agency na tumulong sa akin para makakuha ng police clearance. Kasi syempre kabado ka dahil niisip mo na ay ito ganyan, meron kang case, pero although hindi naman po siya criminal case. So wag po tayong kabahan, wag po tayong mawala ng pag-asa kasi hindi po yan criminal case. Okay, mag-pray lang po tayo, lang po ang ating sandata. So mag-apply po kayo sa e-consular, sa online, marami naman yung link, follow lang sa instruction at dapat i-upload nyo yung 2x2 pictures nyo at saka yung passport nyo, yung old at saka new. Pag wala naman kayong old, try nyo lang i-upload yung new. Tapos malalaman naman doon yung kung reject, try lang. So sa mga kagaya kong K1 visa, mostly ngayon hinihingian na talaga ng NOA 2 or yung K1 FTP, no, yung welcome letter. Ako kasi hiningi sa akin. So, natuto 1G po ako dahil doon. Okay? So, umabot po ako sa 2 to 1G. Yung interview ko is August 22. Tapos, kumuha ko ng police clearance June 28. Just imagine. So, nang dumating na yung interview ko, babaka sakali kasi ako na hindi tatanungin. So, nagsugod lang ako ng sugod. Yung iba, hindi naman sinabi. Din nila dineclare sa sa USCIS or sa DS-160. Ako kasi dineclare ko kasi gusto ko talagang maging honest kasi hindi naman pare-pares ang konsul, no? Meron tatanungin, meron hindi. So it's better na maging honest ka kasi minsan kasi yung sa mga konsul nagdidig-deep na yan, yung iba kasi talagang sine-check na nila yung travel history. So, hindi ko talaga ina-advise na wag yung sasabihin. Palakasan lang ang loob yung iba, hindi naman sinabi na sa US, yun nasa US na. Pero sa akin, sinabi ko talaga, so, ano naman yung maghintay ka kaysa naman sa nagsinungaling ka, tapos biglang tinanong sa'yo ng consul na nagtrabaho ka ba ganito, biglang hindi. So, red flag yan sa kanila, baka may possibility na ma-deny ka.
or 221G. Mga ganyan kasi, hindi naman siya criminal case, 221G, pero questionable na yan. So, it's better magsabi ka ng totoo. So, ayun guys, sobrang saya ko kasi ngayong araw na to na-approve po ang aking police clearance Malaysia, ang aking PCC. Okay? Yun lang guys. So, gusto ko lang kayo palakasin ng loob sa mga kagaya kong naaning. Sumali sa mga group chat, sumali sa mga groups, ng mga posts about sa ganyan. So, ayun guys. God is good. Ganun lang. Magdasal lang tayo. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Bye-bye.